Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang Under Siege arc, ang paglalakbay ni Takamura sa iba't ibang parte ng Japan at kung paano in-improve ni Ippo ang kanyang mga basic techniques sa pagboboxing. Oo nga pala, napakarami magnanakaw at nagre-re-upload ng videos natin sa iba't ibang platforms tulad ng TikTok at Facebook. Pakireport yung mga yun. Ang official lang na TikTok at Facebook account nitong Anime Showdown PH ay ang Onichan. Huwag kayong malilito kasi isa lang ang Onichan at ang Anime Showdown PH. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay ang Phantom Card Arc, ang finals ng East Japan Rookie King Tournament. Tara na't simulan natin. Sa Makunochi Fishing Boat, pinanood nila Ippo at Itagaki ang laban ni Bolg laban sa IBF Junior Lightweight 4th World Ranker na si Eric Thompson at nanalo si Bolg nang pinabagsak nito ang kanyang kalaban. Sinabi ni Itagaki kay Ippo ang kasalukuyang monthly rank ng WBC at siya ay rank 12 doon na nagpapahiwatig na maaaring subukan ni Ippo ang isang world title match. Ipinaliwanag ni Ippo na ang laban sa world title ay hindi pa nito kaya dahil sa sobrang lakas ng mga ito. Sinabi naman ni Itagaki, si Bolg nga na tinalo mo, okay naman yung performance. Subalit pinunan ni Ippo kung paano siya na-knockout sa huling sparring nila. At nang si Ippo ay nakipag-sparring laban kay WBA Featherweight World Champion na si Ricardo Martinez, wala siyang nagawa dito at pinatulog lang siya. Tinanong ni Itagaki kung na-imagine na ba ni Ippo na nasa bewang niya na ang world title belt. Pero hindi pa nangyayari yun kahit isang beses. Ipinaliwanag ni Ippo kung paano siya naiinggit kapag pinapanood niya si Bolg na isang outboxer dahil maaring makipagbakbakan ito mula sa malayo at lumipat sa infighting kung kinakailangan. Dagdag pa nito na maraming pagpipilian sa kung paano sila lalaban para manalo. Sunod na ipinaalala ni Ippo kay Itagaki ang nalalapit na laban sa East Japan Rookie King Tournament Finals laban kay Imai. Claim ni Itagaki na mananalo siya sa pamamagitan ng knockout at tatapusin ang rivalry nila mula noong high school. Sa Kamogawa Gym, habang pinag-usapan ang laban ni Itagaki at Imai, sinabi ni Takamura na malamang na matatalo ulit si Itagaki kay Imai. Dahil kung mananalo siya, kailangan nilang magbayad kay Ippo ng 5,000 yen. Galit si Aoki kay Takamura dahil sa pickled squid na nagdulot sa kanya ng isang matinding bakbakan sa CR. Hinati niya ang gym into two factions, si Takamura na mag-isa at si Aoki kasama ang iba pang mga gymmates. Pumasok sila Yagi at Shinoda at sinabing bumaba na ang popularity ni Brokoman dahil sa balitang pag-alis ni Aoki sa Korakuen Hall na puno ng dumi. Nang isipin ni Aoki kung paano nalaman ng mga tao yun, kamakailan lang yun nangyari, na-realize nito na kagagawa nito ni Takamura. Sinabi nito na, "Sa wakas, nagbubuga na ang aking mga tinanim." Nagalit si Aoki at sinabi nitong dudurugin niya si Takamura gamit ang kanyang faction. Subalit, tila nabaliktad na ang kanilang sitwasyon at naiwan na nag-iisa si Aoki. Kaya naman mabilis na tumakbo ito habang umiiyak. Sa monthly boxing fan, pinag-uusapan ni Fuji kasama ang ibang reporters ang final match nila ni Itagaki at Imai sa East Japan Rookie King Tournament. Matapos humingi ng prediksyon at marinig ang prediksyon ni Mari na 8-2 in favor of Imai, sinabi ni Fuji na baka hindi naisipin ni Itagaki na kaya niyang patumbayin si Imai matapos mapanood kung paano nilabanan ni Ippo ang isang outboxer. Nag-aalala si Itagaki sa nalalapit na laban niya kay Imai at sa paniniwala ng lahat na siguradong mananalo si Imai. Tinulungan siya ni Ippo na magkaroon ng lakas ng loob sa sarili sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga aral na natutunan niya kay Kamogawa. Bagamat inamin niyang siya mismo ay hirap din maniwala sa sarili. Nang dumating si Kumi upang batiin si Ippo sa kanyang pagkapanalo sa laban, sinabi ni Itagaki ang hiling ni Imai na ipakilala siya kay Nanako kung sakaling manalo siya. Na-realize nila Ippo at Kumi na malamang hindi kayang i-challenge ni Ippo si Mashiba para sa kanya kagaya ng ginawa ni Imai. Nang magsimula si Itagaki sa kanyang roadwork, plinano ni Kumi na i-cheer si Itagaki kasama si Ippo hanggang sa lumapit si Nanako kay Ippo at niyakap siya na nagpabago sa nararamdaman ni Kumi at naisip nito na mahulog si Nanako sa kamay ng kalaban. Napansin ni Ippo at Itagaki na nanalo sa isang reward ang manga ni Umizawa na Maichibu Getyu. Pumunta sila sa bahay ni Umizawa para batiin siya. Nalaman ni Umizawa na maglalaban sila Itagaki at Imai sa finals ng East Japan Rookie King Tournament at bigla itong natawa nang marinig nito na sa tingin ng lahat na si Imai ang mananalo dahil naalala nito na ganon din ang sitwasyon ni Ippo noong rookie pa lamang ito. Habang nasa banyo si Ippo, sinabi ni Umizawa kay Itagaki na hindi nagbago si Ippo at palagi pa rin niyang tinitignan ang kanyang sarili bilang challenger kahit na champion na siya. Sinabi ni Umizawa na dahil dito, mahirap para sa kanya na habulin si Ippo
dahil hindi tumihinto at patuloy na nag-i-improve. Nang bumalik si Ippo at umalis si Itagaki, sinabi ni Ippo kay Umezawa ang kanyang pag-aalala kay Itagaki na makakalabas ni Imai. Nirekomenda ni Umezawa na bigyan si Itagaki ng payo dahil naranasan na niya ang ganong tournament at sabihin kay Itagaki ang mga bagay na naging problema niya bilang infighter. Sagot naman ni Ippo na hindi lahat ng infighter ay pare-pareho, kaya't ang baka epektibo sa kanya ay hindi naman effective sa iba. Pero naniniwala pa rin si Umezawa na mananalo si Itagaki at pupunta siya para sumuporta. Sa mga sumunod na oras sa bahay ni Itagaki, sinabi ni Nanako sa kanyang tatay at nanay na pinagpupustahan siya ng Itagaki sa kanyang laban kay Imai. Sinabi ng tatay ni Itagaki na gusto niya na mas piliin ni Nanako si Ippo kaysa kay Imai. Gayunpaman, nang malaman nila na mayaman ang pamilya ni Imai, humiling sila bigla kay Nanako na pakasalan si Imai para hindi na sila ang magbabayad ng tuition nito. Pumunta si Itagaki sa kanyang kwarto at pinanood ang mga video ng mga laban ni Imai. Na-realize niya na malamang ay magkakaroon sila ng pagpapalitan ng suntok sa laban. At naisip niya na sana ay may git siyang lakas para dito dahil sa tingin nito, napakaliit na kanyang mga kamao kumpara kay Imai. Isang linggo bago ang laban niya kay Imai, nagkaroon si Itagaki ng huling practice laban kay Ippo. Agad na-realize ni Ippo na mas mabilis na si Itagaki at ang mga suntok nito ay parang porcupine na nakakatusok ng sunod-sunod. Nang matapos ang sparring, sinabi ni Ippo na handa na si Itagaki sa kanyang laban. Pagkatapos nito, pumunta si Ippo sa rooftop kung saan pinayuan ni Takamura. Nasabihin niya kay Itagaki ang totoo na basang-basa niya ang mga galaw nito at siguradong matatalo siya kapag hindi niya babaguhin ang strategy niya laban kay Imai. Sinabihan ni Kamugawa si Itagaki na pakinggan ang usapan ni Ippo at Takamura. Narinig nito ang ibang bahagi ng usapan at nagtanong kay Ippo. Sa huli, sinabi ni Takamura na kulang si Itagaki sa unpredictable na galaw. At sinabi ni Ippo na naniniwala siyang mas maganda kung dadagdagan niya ng infighting ang kanyang arsenal laban kay Imai para madisrupt ang rhythm nito dahil nahihirapan si Ippo kapag ginagawa sa kanya ito ng mga kalaban niya. Nalilito na si Itagaki kung ano ang dapat niyang gawin. Sa office ni Kamugawa, sinabi nito na nagulat siya dahil nakialam si Takamura doon. Sunod nating nalaman na kaya pala yung ginawa ni Takamura dahil nakikita nito kay Imai at Itagaki ang laban na hindi natuloy ni Ippo at Miyata. At doon na masasagot kung sino ang mananalo sa laban na yon. At sunod na tinawag ito ni Kamugawa na Phantom Card. Habang si Imai ay nagtitraining sa Ottawa Gym, sinabihan siya ng kanyang coach na nanalo si Makoto Maizono sa West Japan Rookie King Tournament at kinakabahan siya dahil southpaw ito. Binanggit ni Imai sa kanyang coach na hindi pa tapos ang East Japan Rookie King Tournament. Samantalang pinanindigan ng coach niya na walang dapat alalahanin dahil tinalo na ni Imai si Itagaki ng 3 beses. Subalit na natiling focus pa rin si Imai at ayaw nitong i-underestimate ang kanyang karibal na si Itagaki. Sa weigh-in, pumunta si Itagaki sa Korakuen Hall kung saan nakita sila ni Imai at binanggit ni Itagaki na may iba siyang rason para talunin si Imai dahil sinabi ni Nanako na wala siyang interes sa kanya. Binanggit ni Imai na nakalimutan na niya ang kanilang pustahan dahil ang nasa isip lang nito ay ang talunin si Itagaki. Sa gabi na yon sa Chukasoba, nag-usap sina Ippo, Takamura, Aoki at Kimura tungkol sa laban nila Itagaki at Imai. At nagalit si Aoki at Kimura dahil sa binigay na payo ni Ippo na makipagbakbakan ng malapitan kay Imai. Nilinaw ni Takamura na ang suggestion ni Ippo na lumaban ng malapitan ay hindi nangangahulugan ang slugfest agad. Sinabi nito na marami pang ibang paraan sa infighting bukod doon at si Itagaki lang ang makakapagdesisyon kung susundin ba nito ang mga payo ng iba o hindi. Sa pag-uumpisa ng laban sa finals ng East Japan Rookie King Tournament sa pagitan nila Itagaki at Imai, nakaupo ang mga magulang ni Itagaki, Nanako, Kumi at Umezawa na magkakatabi para i-cheer habang hinihintay na magsimula ang kanyang laban. Na-motivate si Itagaki na manalo dahil kay Takamura, Aoki, Kibura at Ippo bago sila umalis papunta sa audience seats. Kahit naghihintay na si Imai sa ring, nag-stay pa si Itagaki sa kanyang kwarto para mag-focus. Nagreklamo ang coach ni Imai sa Korakuen Hall staff dahil sa pagkalit ni Itagaki at napaisip ito kung natatakot na itong lumabas. Pagkatapos nitong mag-focus, mabilis na tumakbo ito papunta sa ring. Sa pagtunog ng bell, binigla at mabilis na sumugod si Imai. Ngunit pinakita ni Itagaki ang kanyang specialty at inilaga nito ang pinakawalang suntok. Sunod na pinaulanan nito ng suntok si Imai, ngunit pursigido itong sumusugod at iniilaga ng mga suntok na yon. Sinabi nga ni Imai sa kanyang isipan na kahit saan nga daw magpunta si Itagaki, hahabulin at huhulihin niya ito kahit gaano katagal.
Nagpatuloy ang pagsugod nito habang nagpapakawala ng mga solidong suntok na madaling kinakounter ni Itagaki at mabilis na muling dumidistansya. Pero mabilis na humabol si Imai at nagpakawala ng malabombang suntok sa depensa ni Itagaki. Nang akala nga ng lahat na napatigil si Itagaki sa lakas ng suntok na yon, mabilis na pinaulanan muli nito si Imai sa lahat ng direksyon. Tila na-hype nga ang mga manonood dahil parang hindi mga rookie kung maglaban ng dalawang batang ito. Hinigpitan lalo ni Imai ang kanyang depensa habang ito ay nasa gitna ng ring. Pero pinagpatuloy ni Itagaki ang kanyang pagpapaulan ng left jab habang ginagamit ang kanyang bilis. Dito nga natin sunod na laman na si Imai pala ay naghihintay ng pagkakataon na counterin si Itagaki. Nagpatuloy ang pagbabato ng sunod-sunod na left jab ni Itagaki na parang hindi na ito matatapos. Nang makakita ito ng kaunting opening, dumating na ang inaasahan ni Imai. Sumugod si Itagaki at nagbato ng isang solid right straight na madaling nailagan ni Imai at nagpakaula ng isang malabombang body blow na kamuntikan ng tumama. Nagpatuloy ang pagpapaulan ng suntok ni Itagaki gamit ang kanyang bilis, habang si Imai naman ay nanatiling naghihintay na kumonekta ng counter gamit ang kanyang malalakas na suntok. Dito nga sinabi ni Takamura na siguradong sobrang nape-pressure itong si Itagaki dahil sa mga malalakas na suntok na yon. Sinabi ni Miyata na kahit nga natama ang pagpili ni Itagaki na gamitin ang kanyang bilis laban kay Imai, hindi ka mananalo sa boxing kakatakbo at talagang kinakailangan makipagpalitan ng suntok. Matapos ang pag-iisip-isip, napagdesisyonan ni Itagaki na itigil ang pagtakbo at ito ay sumugod. Nang magtagpo ito sa gitna ng ring, tila nagtulukan nga ito gamit ang kanilang bigat. Ipinamalas ni Imai ang kanyang advantage pagdating sa lakas at pinatalsik nito si Itagaki. Pero mabilis na nagpakawala ito ng isang uppercut na nagpatigil sa pag-abante ni Imai. Dito nga natin sunod na nakita na handa-handa na si Itagaki sa isang malapitang palitan ng suntok. Nagsimula ng pagpapakawala ng mga solidong suntok ni Imai. Ngunit lahat ng suntok nito ay swabe at madaling inilagan ni Itagaki. Matapos yon, mabilis na nagpakawala ng isang solid na counter si Itagaki. Pinakita ni Itagaki ang kanyang tapang at sinabi nito na hindi na nito urungan si Imai. Sunod na nagpakawala ito ng body blow habang dinidiktik si Imai. Nagbato si Imai ng suntok pero mabilis itong inilagan at kinounter ng solid ni Itagaki. Nang susundan na ito ng isang follow-up punch, tumunog na ang bell at doon na natapos ang round 1. Dahil sa pinakitang performance ni Itagaki sa round na yon, siguradong lamang na ito sa point. Nang magsimula ang round 2, mabilis na sumugod si Itagaki para sa isa na namang matinding bakbakan. Dito nga tinanong ni Takamura si Miyata kung ito ba ang tamang sagot para manalo sa laban. Sinabi ni Miyata na ang ginagawa ni Itagaki ay pagkawalang disiplina dahil ang dapat daw nitong gawin ay ang kombinasyon ng malapitan at malayong bakbakan. Kumbaga mga par, agresibo pero nananatiling hit and run pa rin ang strategy. Dito na nga pinakita ni Itagaki ang kanyang pagkahenyo sa pagbaboxing. Kahit malapitan nga na nagbabato si Imai ng mga sunod-sunod na suntok, madali lang nitong inilagan ni Itagaki gamit ang kanyang bilis at footwork. Matapos yon, kumonekta ang isang napakasolid na uppercut counter nito kay Imai na nagpatigil ng galaw dito. Dahil nga doon, mabilis na sumugod si Itagaki para magbato ng isang follow-up punch. Ngunit laking gulat nito nang salubungin siya ng kamao ni Imai. Pero sinabi ni Kamugawa na wala nga daw magbabago dahil sa suntok na yon. Dahil tumama yon habang papasugod si Itagaki. Kaya naman napahina nito ang impact ng suntok na yon at nanatili itong porsigido sumugod at lumaban ng malapitan. Nagsimula muli ang bakbakan ng dalawang boksingero. Ngunit nagpatuloy na hindi tumatama ang mga suntok ni Imai. Habang si Itagaki naman ay sunod-sunod kumukonekta ng mga malinis na suntok. Nang magpapang-abot na itong dalawang boksingero, mabilis na pumagit na ang referee at doon na natapos ang round 2. Tila napatanong nga si Imai kung ano ang nangyari kay Itagaki dahil ang laki ng pinagbago nito sa loob ng ring. Nang magsimula ang round 3, nagpatuloy ang pagiging agresibo ni Itagaki at sunod-sunod nitong kinakounter ang mga binabatong suntok ni Imai. Kumonekta ng solid ang right straight ni Itagaki sa mukha. Ngunit mabilis na bumawi ng isang malabombang body blow si Imai na nagpatigil ng galaw ni Itagaki. Nang sabihin ni Imai na, "Sa wakas nahuli rin kita." Huling nagpakawala ito ng isa pang matinding body blow. Nang magbabato na ito ng isa pang follow-up punch para pabagsakin si Itagaki, laking gulat ni Imai na tila walang epekto ang kanyang mga body blow at sunod na nagpakawala ng mga suntok si Itagaki.
Dito nga natin nakita na kahit nga nagtamo ito ng matinding suntok sa katawan, nanatili itong agresibo. Sinabi nila Kamugawa na dahil sa malapitang bakbakan, unti-unti ngang nag-i-evolve at nag-i-improve palalo ang estilo ng kanilang boksingero. Nagpatuloy ang makapigil hiningang bakbakan sa gitna ng ring. Ngunit unti-unting nakakalamang si Itagaki nang magpaulan ito ng sunod-sunod na suntok. Tila walang humpay nga ang pag-atake ni Itagaki. Kaya naman unti-unting na-corner si Imai. Nang tuluyan ng ma-corner si Imai sa lubid dahil sa sunod-sunod na suntok, nagpatuloy ang matinding bakbakan na parehas walang umuurong at nagpapakawala ng matitinding punches. Ilang beses ngang parehas na kumonekta ng sabay ang dalawang boksingero na to. Nang muling magbato ng sunod-sunod na suntok si Itagaki sa na-corner na si Imai, mabilis itong pinigilan ng referee at doon na natapos ang makapigil hiningang round 3. Nagsimula na ang round 4 at nagpatuloy ang pagpapakawala ng suntok ni Itagaki. Ngunit kahit nga nananatiling mabilis ang mga kamay nito, nawala na ang liksi nito sa kanyang mga binti. Kaya naman unti-unti na itong nalulugi dahil sa malalakas at mabigat na suntok ni Imai. Kahit nga nadepensahan ni Itagaki ang mga pag-atake nito, kitang-kita na tila napuruhan ito at nanginig ang kanyang tuhod sa lakas ng suntok na yon. Pero nanatiling agresibo si Itagaki at sunod-sunod itong kumonekta ng mga counter kay Imai. Muling nagpakawala ng malabagyong combination si Itagaki na kumukonekta ng malinis. Ngunit ginulat ito ni Imai na kumonekta ng solid ang right straight nito. Nang babagsak na ito dahil sa lakas ng suntok na yon, sunod na kumonekta ng solid ang uppercut nito. Nang tatapusin na ni Imai ang laban sa pamamagitan ng isang right straight, matapang na sumugod si Itagaki at inilagan ang suntok na yon at sunod itong kumonekta ng solid na counter sa mukha. Kahit nga unti-unti nang nangihina ang binti nitong si Itagaki, nananatili itong porsigido at patuloy itong nagpapakawala ng suntok. Sinabi nga ni Miyata, nang una niya daw itong makita si Itagaki, naalala niya ang kanyang sarili dito. Parehas na parehas ang kanilang boxing style at parehas itong mainitin ang ulo. Nang mailagan ni Imai ang right straight ni Itagaki, sunod itong kumonekta ng sobrang solid na body blow na sa sobrang lakas nga tila nahiwalay ang kaluluwa nitong si Itagaki. Pero hindi ito pumayag na bumagsak at sunod itong nagpakawala ng sunod-sunod na suntok at doon na natapos ang sobrang tindi na round 4. Sinabi ni Miyata na tuluyan na ang nawala ng lakas itong si Itagaki. Unti-unti na ding nawawala ang fighting spirit nito at kapag nangyari yun, tapos na ang laban. Na magsimula ang round 5, mabilis na na-corner si Itagaki sa lubid matapos itong patalsikin ni Imai gamit ang kanyang maladinamitang kamao. Dito na nga napansin ng mga manonood na tuluyan na ang bumagal ang paggalaw ni Itagaki. Sunod-sunod na nagbato ng mga solidong suntok si Imai sa na-corner na si Itagaki. Ngunit lahat ng ito ay dumadapis lamang at naiilagan. Grabe mga par, dito din natin talaga makikita yung natural talent ni Itagaki, no? Kahit bugbog na, ang flawless pa din ng mga split decision na ginagawa eh. Lupit! Ngunit nang mailagan ni Itagaki ang pinakawalang right straight, dito na pinakita ni Imai ang kanyang experience na maging professional boxer. Ginamit nito ang lubid at hinatak ito gamit ang kanyang kanang kamay para hindi makailag si Itagaki. At sunod na kumonekta ng isang napakasolid na liver blow. Dahil doon, hindi ito pinalampas ni Imai at sunod-sunod itong kumonekta ng mga malalakas na suntok. Sinabi ni Shinoda kay Itagaki na wag itong mawawala ng malay at sunod na pinaulanan ni Imai ng suntok ang na-corner na si Itagaki. Naalala ni Itagaki ang kanyang mga senpai na kahit anong mangyari hindi sumusuko ang mga ito. Kaya naman pinakita nito ang kanyang pagkauhaw sa panalo at muli itong bumawi ng suntok. Muling naging patas ang laban at parehas itong nagpapalitan ng mga solidong suntok. Hindi talaga magpapatalo tong dalawang to basta-basta no mga par? Akala mo mga veterano na sa boxing eh, ang lupit! Ngunit dahil nga sa bigat ng mga suntok ni Imai, unti-unti nang lumamang ito sa bakbakan. Sunod-sunod na nagtamo ng malabombang suntok si Itagaki at nang parehas na kumonekta ang suntok nitong dalawang boksingero, tumunog na ang bell at doon na natapos ang matinding round 5. Sa pag-upo ni Itagaki sa corner, may napansin ang referee kaya naman kinausap niya ito. At sunod nating nalaman na nawalan na ito ng malay habang nakaupo. Kaya naman sinabi ng referee na ititigil niya na ang laban bago pa ito mabugbog lalo. Ngunit biglang dumating ang senpai nitong si Ippo sa corner. Kaya naman nabuhayan ito at muli itong nagkamalay. Nagsimula na ang last round ng napakainit na laban.
Dahan-dahang lumapit ang isa't isa sa gitna ng ring para mag-touch gloves at nang mag-touch gloves na ito, mabilis na nagpakawala ng isang solid na right overhand si Itagaki. Kasunod namang kumonekta ng isang malabombang body blow si Imai. Pinakita ni Itagaki kung gaano nito kagusto manalo at pinilit nito manatiling nakatayo. At sunod na sabay kumonekta ang suntok ng dalawang boksingero. Nagsimula na ang palitan ng suntok sa gitna ng ring na walang gustong umurong. Sunod nating nalaman na kaya pala porsigido si Imai na manalo ay dahil may mas malaki itong pangarap, kundi ang talunin ng idol niyang si Ippo Makunochi at kuhanin ang JBZ title. Nang kumonekta ang napakasolid na right straight ni Imai, napaisip si Itagaki, ito pala ang pinagkaiba namin. At sunod ditong bumagsak at nagsimulang bilangan ng referee. Pero muling tumayo si Itagaki para ipakita sa lahat kung ano ang natutunan nito sa kanyang mga senpai. Nang muling magpatuloy ang laban, hinigpitan lalo ni Itagaki ang kanyang depensa gamit ang cross arm block. Parehas na ang kinalimutan nitong dalawang boksingerong pag-iisip ng strategy. Si Itagaki ay nag-focus sa pagdepensa habang si Imai naman ay nag-focus para pabagsakin si Itagaki at tapusin ang laban. Dito nga natin nalaman sa coach ni Imai na naupuruhan din ito matapos magtamo ng sunod-sunod na suntok sa buong laban. Kung maalala nga natin mga par, sinabi ni Miyata na mawawala na unti-unti ang fighting spirit nitong si Itagaki. Kaya naman sinabi ni Takamura na wag malitin ang Kamugawa bloodline dahil siguradong hindi ito susuko kahit anong mangyari. Sunod na nagpakawala muli ng sunod-sunod na suntok si Itagaki na may ilan-ilang kumukonekta habang sinasalag ito ni Imai. Kaya naman unti-unting nawala ang lakas nito sa mga binti. Na magpapakawala ng right straight si Imai para tapusin ang laban, laking gulat nito nang bigla itong hindi makagalaw sa kadahilan na natuluyan ng nawalan nito ng lakas. Nang masalo nito ang pabagsak na si Itagaki, doon na din tumunog ang bell at doon na natapos ang makapigil hiningang bakbakan. Sunod na binanggit ang score ng tatlong judges para sa laban na yon na 171-169 at tinangkal na panalo si Itagaki via split decision. Bago umalis si Takamura, tinanong niya si Miyata kung nakuha na niya ang sagot kung ano ang mangyayari kung lumaban siya kay Ippo sa tournament. Sinabi ni Miyata na dahil magkakaiba ang mga tao, hindi posible ang eksaktong pagkukumpara. At kahit gaano karaming beses niyang isipin ang mangyayari sa laban nila ni Ippo, wala itong mababago. At ang tanging paraan para magkaroon siya ng sagot ay kung makakalaban niya si Ippo muli. Bago dalhin sa ospital, nagpasalamat si Itagaki kay Ippo sa sinabi nitong huwag magpatalo. Isang bagay na narinig niya sa kanyang senpai na si Ippo pagkatapos ng 5th round. Habang nanonood si Ippo ng ceremony para sa Rookie King Award, naging proud siya kay Itagaki nang in-announce na siya ang most valuable fighter. Nang umalis si Ippo sa Korakuen Hall kasama si Kamugawa at Yagi, nagkita sila Ippo at Sendo. Habang kasama nito ang kamakailang champion ng West Japan Rookie King Tournament na si Ryoki Hoshi. Tinanong ni Hoshi si Sendo kung gusto niyang makipaglaban muli kay Ippo balang araw. At sinabi ni Sendo ang kanyang kagustuhan na makipag-rematch kay Ippo ng pangatlong beses kapag siya'y mas lumakas na. Kaya naman sinabi ni Hoshi na kung okay lang ba na siya muna ang kumalaban kay Ippo. Binanggit ni Yagi na wala siyang karapatan na labanan ng champion dahil siya'y wala sa anumang ranking. Sumagot naman si Hoshi na kapag natalo niya si Itagaki sa All Japan Rookie King Tournament, magkakaroon siya ng chance sa madaling panahon. Matapos umalis si Sendo at Hoshi, nag-alala si Ippo kay Itagaki dahil sa nakita niya na si Hoshi ay solidong boksingero. Pinalaan ni Kamugawa si Ippo na nag-aalala para kay Itagaki na ang lahat ng bagong boksingero sa featherweight division ay siya ang pinupuntirya. At sinabi sa kanya na kailangan niya mag-concentrate para mapanatili ang pagdedepensa sa JBC title. Tinanong ni Ippo si Kamugawa kung gaano katagal niya kailangan depensa ng kanyang belt. Dahil gusto na nitong i-relinquish ang JBC title para makalaban si Miyata. Sa kadahilanan na naalala nito ang kanilang hindi natuloy na laban noong sila ay mga rookie pa lamang. Sinabi ni Kamugawa sa kanya na i-inform niya ang boxing commission na gusto na nitong isuko ang belt sa loob ng ilang araw. At kasunod nito ang paghamon kay Miyata para sa OPBF featherweight belt. Kaya naman excited na nagpasalamat si Ippo kay Kamugawa. Sa Kamugawa Gym, tumawag si Kamugawa sa Kawahara Gym para kausapin ang tatay ni Miyata. Na-expect na nito kung bakit tumawag si Kamugawa sa kanila. Kaya mabilis itong pumayag sa hamon nila Kamugawa. At si Ippo at Miyata ay maglalaban sa spring dahil may kanya-kanya pa itong mga title defense na dapat gampanan. Matapos ang tawag, sinabi ni Kamugawa kay Yagi kung gaano siya kasaya sa darating na laban. Narinig ni Miyata ang usapan ng kanyang tatay at nagpasalamat ito sa pagpayag niya sa hiling ni Kamugawa.
Pumunta si Ippo sa Kawaii Hospital para bisitahin si Itagaki. Kinongratulate nito si Itagaki dahil sa pagkakapanalo nito sa kanyang long-term rival na si Imai. Sunod na sinabi nito na sobrang naiinggit siya sa kanilang laban dahil ang East Japan Rookie King Tournament ay sobrang meaningful sa kanya sapagkat nandoon ang kanyang hinahabol na boksingero simula noong dati. Sinabi din ni Ippo na mukhang mabuting magkaibigan sila Itagaki at Imai dahil nung natapos yung laban, tinulungan ni Imai si Itagaki manatiling nakatayo. Agad tinanggi ni Itagaki yon at sinabing bawiin ni Ippo ang kanyang sinabi. Pumasok si Imai sa kwarto at ibinigay kay Itagaki ang mga tape ng mga laban ni Hoshi sa Western Rookie King. Naalala ni Itagaki ang kanilang pangako bago ang laban at inutusan si Imai na lumuhod at mag-sorry. Ngunit mabilis na umalis si Imai nang dumating si Nanako dahil ayaw niyang makita ito ng kanyang crush. Bago umalis, sinabi ni Imai na hindi niya muna itutuloy ang kanilang pangako hanggang sa susunod na pagkakataon na magkita sila sa ring. Nangako naman na mananalo si Itagaki sa pamamagitan ng knockout at doon na nagtatapos ang ating video. Grabe mga par, nakaka-excite yung mga pangyayari sa buong storya na to, no? Hoshi vs Ippo o Miyata vs Ippo, sabay-sabay natin yung abangan mga par. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Hanggang sa muli mga par!